Hello mga bata! Kamusta? Muli, ako si Teacher Chela. Ako ang magtuturo sa inyo ngayong araw. Ready na po ba kayo? Ano po yon? Opo, pero mukhang mahina ah. Ready na po ba kayo? Ang isasagot natin ay, oh, yes! Kaya dapat magana tayo. Ngayon, tatanungin ko kayo muli. Ready na po ba kayo? Oh, yes! Ganyan nga. Malakas. Ngayon, syempre, bago tayo magsimula, ay umawit muna tayo. Pwede po ba kayong tumayo? Okay. Awitin po natin ang Read Your Bible. Nagbabasa po ba kayo ng Bible? Very good. Okay. Read Your Bible. Di ba alam na po natin ito? Read Your Bible. Ready? Sing. Read your Bible, prayer every day, prayer every day, prayer every day. Read your Bible, prayer every day, and you grow, grow, grow. Neglect your Bible, don't ever pray, don't ever pray, don't ever pray. Neglect your Bible, don't ever pray, and you shrink, shrink, shrink. Okay, ibig sabihin sa awit natin, dapat lagi daw po tayong magbabasa ng Bible at lagi tayong mag-pray. Very good. Dahil kapag ginawa daw po natin yun, ay mag-grow tayo sa Panginoon. At kung hindi naman po natin gawin yon, mas nakakatakot. Ibig sabihin, lulubog daw po tayo kapag hindi tayo nagbasa ng Bible at hindi tayo nanalangin. Kaya ngayon, dapat lagi na kayo nagpe-pray at nagbabasa ng Bible. Kaya ngayon, bago tayo magsimula ay magpe-pray muna tayo. Paano nga daw po ulit mag-pray? Number 1, pagdikitin ang kamay. 2, yuko. 3, pikit at walang makikipag-usap sa katabi. Let's pray, Panginoon. Maraming salamat po sa araw na ito na kami po ay makakapakinig ng kwento. Maraming salamat po. Nawa po kami ay maraming matutunan. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Siyempre, bago tayo tumungo sa ating kwento, ngayon, tatanungin ko kung sino yung nakakaalala ng kwento natin last time. Okay, natatandaan niyo po ba kung anong kwento natin nung nakaraan? Naku, nakalimutan na. Ano nga po ulit yun? Nasisiyahan ang Diyos kapag inuuna natin ang pinakamahalaga. Yung kwento ni Teacher J.Ann, di ba? Na dapat inuuna natin yung mga pinakamahalagang bagay. Kaya naman ngayon, sa kwento natin ngayong araw ay makikita natin kung ano nga ba yung mahalagang bagay na ginawa ng Diyos. Kaya ready na po ba kayo ngayon sa ating kwento? Okay, mukhang ready na sila dahil malakas ang kanilang boses. Okay, isa pa nga, ready na po ba kayo? Okay, ngayon sa ating kwento, ang ating kwento ay pinamagatang inaalok tayo ng Diyos ng tunay na kapahingahan. Ano nga po ulit yon? Inaalok tayo ng Diyos ng tunay na kapahingahan. Ano nga ba yung kapahingahan na yon? Malalaman natin sa kwento natin. Ngayon, sa ating kwento ay nilikha ng Diyos ang mundo. Nilikha ng Diyos ang mundo. Sa unang araw, ano nga po yung inilikha ng Diyos? Yung mundo. Ngunit, madilim, diba? Ayan, number 1. Madilim siya. Nilikha ng Diyos ang mundo. Ngunit,
madilim. Kaya naman napaisip yung Panginoon na maglikha siya muli sa ikalawang araw. At nilikha niya ang tubig sa langit na tinatawag niyang ulap at tubig sa ibaba na tinatawag niyang karagatan or dagat. Diba? Dahil nakita ng Diyos na walang laman yung mundo, sa ikalawang araw, nilikha niya ang tubig. Naglagay siya ng tubig. At ngayon, nakukulangan pa rin ng Diyos. Kaya naman, sa ikatlong araw ay muli siyang naglikha. Ano ito? Dahil nakita ng Diyos na meron na siyang tubig, syempre, sa ikatlong araw, nilikha niya ang mga lupa. At doon nilagay niya ang mga puno at mga halaman, maging ang mga bulaklak, yung mga puno na namumunga. Nilikha ng Diyos sa ilang araw yon? Sa ikatlong araw. Ngayon, nakita ng Diyos na meron na siyang mundo at meron na siyang tubig, meron na siyang lupa at mga halaman. Ngunit, madilim pa rin yung mundo. Kaya naman sa ika-4 na araw ay nilikha ng Diyos ang mga liwanag. Sa gabi, liwanag sa gabi na tinatawag niyang, ano nga ulit yon? Buwan. Very good. Buwan. At yung mga star or between. Diba? Makikita nyo sa gabi, yung moon and star. At sa umaga naman ay, ano po yon? Sun. Very good. Araw. Liwanag na tinatawag niyang araw at liwanag sa gabi na tinatawag niyang buwan at mga bituin. Ngayon, meron na siyang mga liwanag at meron na rin siyang tubig. Meron na rin siyang lupa at nakikita niya na may maliwanag na yung mundo. Nakita niya na parang mayroong kulang. Kaya naman, sa ika-5 araw, nilikha ng Diyos ang mga hayop sa himpapawid na tinatawag niyang ibon at hayop sa dagat na tinatawag niyang mga isda. Diba? Nakita niyo na sa ika-5 araw, naglikha ang Diyos ng mga hayop na lumilipad at lumalangoy. Ngunit, nakita niya na parang mayroon pa rin kulang. Kaya naman, sa ika-6 na araw, muli siya naglikha ng mga may buhay. Ibig sabihin, nakita niya na meron na siyang hayop sa dagat at meron na rin sa tubig. Naglikha siya ngayon ng hayop sa lupa, yung mga lumalakad. Diba? Ano nga yun? Pwede ba kayo magbigay? Aso, very good. Pusa, diba? Kalabaw, very good. Naglikha siya ng hayop sa lupa na naglalakad. Pero syempre, hindi lang yun yung nilikha ng Diyos. Meron din siyang nilikha na may buhay. At yun ay ang mga unang tao dito sa mundo. Sino nakakakilala sa kanila? Si Adan at si Eva. Very good. Nilikha ng Diyos sina Adan at Eva kasabay ng mga hayop na naglalakad. Kaya naman nakita ng Diyos na kumpleto na ang kanyang mga nilikha. Meron na siyang, ano nga sa unang araw? Mundo na walang laman. Sa ikalawang araw, ano nga ulit yon? Tubig sa taas na tinatawag niyang ulap at tubig sa ibaba na tinatawag niyang dagat. At sa ikatlong araw, nilikha ng Diyos ang mga, ano po yung nilikha niya? Halaman at mga lupa. At sa ika-4 na araw, nilikha ng Diyos dahil nakikita niya na madilim. Nilikha niya ang liwanag. At sa ika-5 araw, ano nga po ulit yan? Yung mga
hayop na lumilipad at lumalangoy, at sa ika-6 ay ito ngayon, yung mga hayop na naglalakad at pati na rin yung unang tao. Kaya naman sa sobrang daming nilikha ng Diyos ay syempre napagod ang Diyos. Kaya naman sa ika-7 araw, nakita niyo na maganda na lahat ng nilikha niya, napagod siya at kailangan niya ng pahinga. Rest, di ba? Anong sabi dito? God rested from His work, blessed the day, and declare it holy. Ibig sabihin, yung ika-7 araw ay dineclare daw ng Panginoon na holy. Dahil yun yung araw ng kapahingahan. At yung araw na yon ay tinawag niya ng Sabbath day, na ibig sabihin na dapat daw po tayo ay nasa Panginoon. Ibig sabihin, nagpapahinga tayo sa Panginoon. Ano ba yon? Anong pahinga yon? Ibig sabihin, dapat po ay nagsisimba tayo tuwing linggo. Diba? Nagsisimba po ba kayo? Okay, very good. Kung nagsisimba kayo, di ba? Dahil yun yung sinabi ng Panginoon. Tinawag niya yung araw na yun na holy dahil ginagawa natin yun para sa Panginoon. Kaya dapat hindi natin nakakaligtaan yung araw ng linggo ay para sa Panginoon. At alam nyo po ba na kapag hindi tayo nagsimba, ibig sabihin po nun ay kasalanan po yun dahil hindi natin sinusunod yung Panginoon. Ano ba yung kasalanan na nagagawa natin? Hindi tayo nagpe-pray. Very good. Hindi tayo nagbabasa ng Bible. Hindi tayo nagsasabi ng po at opo. Nagsisinungaling tayo. Very good, ate. Diba? Kasalanan po yun. Lahat ng sinabi nyo ay kasalanan. At saan po mapupunta yung taong makasalanan? Sa impyerno. Ano meron sa impyerno? Uod na hindi namamatay, papasok sa bibig ni ate. Gusto niyo po ba yon? At merong apoy na hindi namamatay. Diba? Gusto niyo po ba pumunta sa impyerno? Ayaw po. Dahil ayoko din pumunta ng impyerno. Pero paano yan? Makasalanan tayo at kailangan nating pagbayaran yung kasalanan natin sa impyerno. Paano po yan? Ibig sabihin lang nun, ay may binigay ang Diyos sa atin na tagapagligtas. Sino po yon? Si Jesus. Anong ginawa kay Jesus? Siya ay ipinako sa krus para bayaran lahat ng ating mga kasalanan. Diba? Bago siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Diba? Ibig sabihin, binayaran na niya lahat ng kasalanan natin. Kaya kailangan na lang natin gawin ngayon ay tanggapin yung kanyang regalo na ano yon? Buhay na walang hanggan sa langit. Very good. Gusto nyo bang tanggapin ngayon yung regalo na buhay na walang hanggan? Sino dito gustong tanggapin? Okay, mananalangin tayo. At syempre, kapag tinanggap nyo yung regalo, tatanggapin din natin yung nagbigay. Sino nga ulit yun? Si Jesus. Okay, tayo, mananalangin po tayo. Okay, paano nga ulit mag-pray? Number 1, pagdikitin ng kamay. 2, yuko. 3, pikit at wala makikipag-usap sa katabi. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, sa kwento na aming napakinggan. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga kasalanan na aming nagagawa. Panginoon, pinapapasok po kita sa aking puso bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Kayo po ang manguna at maghari sa aking buhay.
Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan. In Jesus' name I pray. Amen. Saan po natin pinapasok si Jesus? Sa puso bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Ngayon ay sa langit na ang ating tungo. Kahit na nakagawa ka ng kasalanan, kung tinanggap mo si Jesus sa puso mo bilang Diyos at sariling tagapagligtas, sa langit po ang ating tungo kapag binawian tayo ng buhay. Paano po yan ating nagkakasala pa rin? Okay lang po yun dahil tayo ay hihingi ng tawad sa Panginoon. Pero yung kaligtasan ay hindi po nawawala. Kaya naman, ngayon, sa ating kwento, naway marami po kayong natutunan. Pero, bago po ang lahat, mayroon tayong memory verse. Ang ating memory verse ngayong araw ay Psalms 23:2-3. Ang sabi niya dito, He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my souls. He lead me in the paths of righteousness for His name's sake. Ibig sabihin daw po nito, kapag tayo ay nagpapahinga sa Panginoon, syempre, nandun yung gabay ng Panginoon. Diba? Sabi nga dun sa kwento natin kanina, na ang pangpitong araw ay araw ng pagpapahinga. At diba, nagpahinga rin ng Panginoon at tinawag niya ng holy. Ibig sabihin, kailangan nating magsimba. Nagpapahinga tayo sa Panginoon. At kapag ginagawa natin yun, syempre, binibigyan tayo ng pahinga ng Panginoon at tama pa yung daan na binibigay sa atin ng Panginoon, yung daan na ating tatahakin. Kaya naman, huwag nating kakalimutan ang magpahinga sa Panginoon para yung ating mga kailangan, yung ating mga pangangailangan ay ibigay niya at hindi tayo maligaw ng landas. Ngayon, nawa po, marami po kayong natutunan ngayong araw sa ating kwento. Kaya naman, muli, ako si Teacher Jella at magpapaalam na ako ngayong linggo at magkita po muli tayo sa mga susunod na linggo. Muli, ako si Teacher Jella.